Mahigit 3 buwan ang nakalipas bago humarap ulit sa pagdinig ng Senado si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. At tulad ng dati, paulit-ulit na iniwasan ni Guo ang pagsagot sa mga tanong sa kanya ng mga senador. Kaugnay niya, mapanahin po natin Senadora Risa Ontiveros. Magandang umaga po, Senadora. Magandang umaga, Igan, at sa Opo. lahat ng ating mga tagapakinig. Ibang-iba mood nyo. Kahapon kitang-kita yung panggigigil. Hindi lang kayo, kundi na ibang senador. Bumaba na yung BP ko ngayon. Ay, mas ligtas sa madalas. Ay, naku, kasi Pero naman. ano po Igan, nangyari? Ano po? Well, kung dati, hindi ko po alam, Your Honor, ang paulit-ulit nga na sagot ni Alice Guo, Guo Huaping. Nitong hearing naman, palaging I invoke my right against self-incrimination, ang bagong tactic. Imagine hindi nga maamin na siya ay si Guo Huaping. Kahit nasa harap na ng mata niya ang mga thumbprints ng dokumentong nagpapatunay na Chinese national siya. Opo. Nakaka-frustrate, Igan. Oo. Kaya talagang napilitan akong i-cite siya in contempt sa patuloy niyang pagsinungaling sa komite. So, mananatili siya sa kustodiya ng PNP at i-inform po namin ang korte kapag kailangan na siya ulit na humarap sa Senate hearing. Nakatakda ang susunod na pagdinig next week, Igan, Opo. September 17, Tuesday. At marami pa kasing mga tanong kami tulad ng totoong ugnayan nila ni Mayor Kalugay na mayor ng Sual, Pangasinan. Marami kasi kaming natatanggap na impormasyon tungkol sa papel ni Mayor sa Pogo, sa Bamban, at pati na sa pagtakas ni Alice Guo sa Pilipinas. Pero I-verify pa namin ang mga ito. Yes, Igan. sa naging pagtugon niya kahapon sa Senado, umaasa pa ba kayo na masasagot yung mga tanong niyo sa darating na Martes? Well, umaasa pa rin kami, believe it or not, Igan, kasi sa paulit-ulit na pagtatanong namin, kahit papano merong kaming napipilit lumabas na ilan pang mga impormasyon. Halimbawa na, yung yate daw, yung sinakyan nila mula Manila palabas ng Pilipinas. So aming ding aalamin yung mga detaling iyan, kung totoo ba yan at sino ang mga tumulong sa kanya kung yate talaga ang sinakyan. Opo. Yate ang ginamit palabas. Opo. Tapos yung pangalan na lumabas na din yung pangalan ng isang JP Samson, isang co-incorporator ni Alice Guo sa negosyo mga buy and sell luxury cars. Opo. May iisa silang bank account noon, 2 beses na actually, Igan, na nabanggit itong JP Samson mula sa magkakaibang resource persons at tila may kinalaman yung JP Samson basta usaping pera. Opo. Kaya Okay. papatawag din siya sa susunod na pagdinig. Senadora, sabi kanina ni Attorney Stephen David, abogado ni Alice Guo, yung mga tanong po kasi ay makakaapekto daw sa mga nakasampang kaso ng kanyang kliyente. Nako, dapat naman alam ni attorney na yung Supreme Court ruling dyan ay pwede lang i-invoke yung right against self-incrimination. Kung literally makaka-incriminate sa tao, laging sinasite ni Alice Guo dahil may ganito at ganyang kasong umaandar na laban sa kanya. Pero hindi niya matukoy dun sa bawat tanong saang partikular na kaso makaka-damay sa kanya yung tanong na yun. Halimbawa, yung pinakatanong ko kahapon, identity niya, di ba? Opo. Matter of fact lamang yan, Igan. Hindi Opo. yun kriminal na bagay kung ikaw ay ganito o ganyang tao. Pero kung aaminin daw niya sa Senado yun, paano pa niya madedepensa ang sarili niya sa korte na kung may question nga sa kanyang citizenship, Senadora? Yung question ng citizenship, bata yan sa kung regular o irregular. Halimbawa, yung kanyang birth certificate. Unfortunately for them, Igan, nauna nang nasabi ng PSA na irregular. Irregular. Yung birth Yung Okay. mismong issuing authority sa dokumentong yon ay mismong dumulog sa Office of the Solicitor General na kanselahin yung birth certificate dahil irregular pala yun. Okay. Kahapon, no, hindi ho ba naisip din ng komite na mag-executive session na lang at baka doon mas maluwag na magsabi si Alice Guo kesa lahat ng senador nagtanong, hindi naman sinasagot? Well, actually, meron na nga akong kasamang senador na nag-motion na gano'n, Opo. sinigundahan, kaya lang may mga nag-object.
Kaya hindi ko talaga pwedeng pagbigyan kahapon sa hearing. Gaya nga ng nasaksihan natin, Wala kayong sa patuloy na hearing ay meron pa ring mga detalyeng lumabas. Pati nga po, Igan, dun sa yung sa tanong pa namin na sino-sino ang mga tumulong Opo. sa pagtago at pagtakas ni Alice Guo. Opo. May inamin man siyang pangalan in writing, tanong na naman ang kasunod niyan kasi di uman tumulong sa kanya iyon, pero yan din daw taong iyon ay nag-arrange ng yate niya, ay nagbabanta rin daw sa buhay niya. So, ang gulo ng kwento, no? Okay. Pero may mga detalye pwede pa kaming i-verify. Naniniwala ba kayong walang Pilipino o walang government official na tumulong kay... Hindi. Oo, hindi, Igan. Kasi imposibleng yung solong babaeng dayuhan daw na tumulong sa kanila ay yun lang ang nagdisenyo at nagpagawa ng pagtakas nila. Okay. And in fact, may painful moment nga kahapon sa hearing, di ba, Igan, na mayroong isang opisyal, tinanong nung isang kasama kong senador kung totoo ba yung balita na i-dismiss siya. Kinumpirma niya at sabi niya, pero nalaman lamang daw niya sa media. Okay. Oo, kaya dun sa closing remarks ko sa hearing, bago magsuspinde, sabi ko, yung ahensya lang ba iyon? Bang iyon? Yung BI lang ba ang sangkot? At sino-sino particularly sa loob ng Bureau? Kaya patuloy din, Igan, di ba, yung internal investigations ng lahat ng mga ahensyang nag-iimbestiga and unfortunately, ini-imbestiga din. Senadora, si Cassandra Leong sa Kamara, iwas ding sumagot Pero nag-motion o merong banta ang Kamara, ang committee nila, yung Quad Committee na sa Women's Correctional siya ilalagay, no? Pag hindi siya sumagot, napilitan tuloy siya magbigay ng ilang impormasyon. Pwede bang maging ganun din ang sitwasyon ni Alice Guo? Well, titignan ng aming komite kasi sabi nga namin, ang investigasyon ay in aid of legislation. Opo, at ang tanging pakay namin ay i-ferret out yung katotohanan tungkol sa mga pogo na yan, tungkol sa isang Alice Guo o Guo Huaping dyan, at kung sino pa man yung mga kasabwat niya sa pagpapatakbo ng pogo at yung iba't ibang krimeng nakakabit na doon. Opo. Tama ho ba yung jurisdiction? Sabi po mismo yung Ombudsman Samuel Martires, kung bakit Tarlac RTC at hindi sa nauna niyang sinabi na Sandigan Bayan? Sabi susulat nga ako sa Office of the Ombudsman. Nag-communicate na rin po kami sa korte dahil mayroong interesante na legal question na ni-raise. Basta't hanggang sa pagsuspindi kahapon, sinabi ko na mananatili si Guo Huaping sa kustodiya ng PNP at hanggang resolbahin ng ombudsman yung legal question na iyan, patuloy naming hihilingin sa korte at sa PNP na dalhin siya sa aming Senado. sa Senado. Pero Igan, oras na maresolusyonan ang legal question na iyan, syempre nag-hope ako in favor sa Senado. O oras na magpiyansa si Alice Guo, ikokustodiya na namin siya. Okay, isa na lang po tungkol naman sa kwento nilang paano sila nakaalis. Si Sheila Guo, bangka. Si Alice Guo, yate. Sila nga hindi magkapatid. Paano po? Diba? So parang yung kanta ng mga bata na small circle, big circle. So hindi mo alam, ano ba? Small, medium, large. Pero at least mula kay Guo Huaping o Alice Guo kahapon, lumabas yung yate. So may isa pa kaming iimbestigahan. At sa kalaunan, Igan, kung talagang sa dagat sila tumakas, matatanong pa namin ang Coast Guard. Kung makita namin yung pruweba, dahil 50-50 pa ito, na in fact sa ere sila tumakas, matatanong pa namin ang kaap. Opo. Ay maraming salamat, Senadora Risa Ontiveros. Maraming salamat Ingat din po. Ingat din po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.